Hello mga karelasyon. Ladies, ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga katangian ng babae na gustong pakasalan ng isang lalaki. So ladies, kung nakaka-relate ka, manood ka. Disclaimer ulit tayo, hindi ko nilalahat. So diretso na tayo sa number 1. Ito yung marunong humawak ng problema. Alam nyo ladies, walang relasyon na hindi nag-aaway. Kaya asahan nyo na darating at darating ang mga problema. Pero kung ikaw yung babae na marunong humawak sa mga ganitong suliranin, sigurado na ikaw yung uri ng babae na hinahanap ng lalaki na makasama habang buhay. Alam nyo kasi, may mga babae na kung may mga problema, sa halip na ayusin, ay mas lalo pa itong pinapalaki. At meron namang ibang babae na ang unang ginagawa ay resolbahin o talagang gustong ayusin yung problema. Number 2, marunong siyang makisama, lalo na sa side ng lalaki. Alam nyo ladies, kung balak mong humantong sa seryosong relasyon, napakalaking bagay kung paano ka makisama sa side ng partner mo. Hindi pwede na dahil ayaw mo ay hanggang doon na. Hindi pwede, okay? Kasi hanggat partner mo yan, hanggat asawa mo yan, laging nagkakatagpo ang mga buhay-buhay ninyo. So kung ikaw yung babae na marunong makihalubilo, makibagay sa side ng partner mo, sobrang masaya ang lalaki kapag ganyan. At isa yan sa mga ugali na talagang hinahangad ng lalaki na meron sa babaeng kanyang mamahalin at makakasama habang buhay. Number 3, hindi madaling sumuko sa mga pagsubok. Alam nyo, sa isang relasyon, darating at darating ang problema. At kung ikaw yung babae na matatag, kung ikaw yung babae na nandoon sa tabi ng partner mo kapag mayroon itong pinagdadaanan, ikaw ay isang napakalaking blessing. At yung relasyon nyo ay mas lalong mag-flourish, mas magiging matibay kapag ikaw mismo ay isang matatag na partner sa mga panahon ng mga pagsubok. Number 4, marunong humawak ng pera. Napakahalaga ito sa long-time partnership. Kasi kung ikaw yung babae na walang kontrol, walang disiplina sa pera, walang mangyayari sa relasyon, sa buhay ninyo. Kahit anong laki ng iniintrega ng lalaki sa iyo, kung ikaw ay waldas, bili dito, bili doon, waldas dito, waldas doon, walang mangyayari. Pero kung ikaw yung babae na may karunungan, may alam sa finances, sigurado na mas magiging matagumpay ang relasyon nyo. At kung ganyan ka, sigurado na mas lalo kang mamahalin ng lalaki dahil sa ganyang quality na meron ka. Number 5, marunong tumanggap ng pagkakaiba sa magkarelasyon. Hindi laging parehas ang mga gusto. Kaya nga kayo na-attract sa isa't isa dahil sa mga differences ninyo. At napakahalaga na sa isang relasyon, alamin nyo, tanggapin nyo kung ano yung pagkakaiba ninyo. Kasi kung ipagpipilitan mo yung gusto mo sa partner mo, walang mangyayari. Sa halip na makipag-away lagi, ipagpilitan ang gusto mo, dapat tanggapin mo. Pwede namang mag-usap ng maayos kasi lahat naman ay nakukuha sa mabuting usapan. Number 6, marunong ibigay ang katahimikan. Alam nyo, kung ikaw yung babae na kayang ibigay yung peace sa partner mo, sigurado na ang lalaki ay laging gustong-gustong umuwi ng maaga. Laging gustong makita ka, oras-oras, araw-araw. Pero kung ikaw yung puro na lang problema ang dala, kung ikaw yung puro bunganga, ingay ang ibinibigay sa bawat makita mo yung partner mo, walang mangyayari. Sa halip na kaguluhan at ingay ang ibigay mo, bakit hindi katahimikan?
kung may mga problema na pag-uusapan 'yan, okey? Number 7, marunong tumawa, masaya. Isa ito sa mga ninanais ng lalaki sa partner niya, ang pagiging masayahin, tumatawa, nakangiti, nakikitang masaya, okey? Kayang sumabay sa mga tawanan, sa mga kulitan, hindi agad-agad naiinis. Ang sarap ng pakiramdam kapag ganitong babae ang kasama sa araw-araw. Number 8, marunong umamin ng mga pagkakamali. So, wala namang perfect na tao, eh, lahat naman tayo nagkakamali. Pero kung, pinapairal mo yung pride mo, ayaw mong tanggapin ang mga nagawa mong kamalian, walang mangyayari sa relasyon. Kung pataasan na lang yan ng ihi, kasiraan ng relasyon ang mangyayari. Pero kung ikaw yung, isinasantabi ang pride at, marunong humingi ng apology, ng sorry, sino ba namang lalaki ang, hindi tatanggap sa ganiyang partner na nakikita niyang sincere sa harap niya. Number 9, eto yung, hindi mo binabago ang partner mo. Sa isang relasyon, meron talagang mga bagay na ayaw natin sa mga karelasyon natin, lalo na yung mga habits na matagal ng nakasanayan o kaya kahit sa mga simpleng mga pananalita, pormahan, pananamit, minsan pinapakialaman pa natin dahil pakiramdam natin ay ayaw natin, nababaduyan tayo. Pero alam mo ba, kung mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo kung ano yung meron siya, kung sino siya. Of course, ang mga masasamang mga habits, yun yung dapat baguhin. Number 10, ito yung kapag iniisip mo yung partner mong lalaki o kasama siya sa mga future plans mo. Aba, kapag nalaman ng lalaki yan, sobrang ligaya, tuwa ang kanyang mararamdaman. Kasi ano ba ang ibig sabihin nun? Ibig lang sabihin, mahal mo siya. Gusto mo talaga siyang makasama. Siya ang pinili mo na kasama habang buhay. At kapag nakita ng lalaki yan, nako, ibabalik niya sa iyo ang bagay na yan. Ikaw na rin ang kanyang pipiliin as partner for life. So, sa bandang huli, hindi lang puso ang ginagamit ng isang lalaki kapag iniisip ang seryosong relasyon o ang kasal. Iniisip din niya kung sino ang makakasama niya sa mga problema, sa mga pangarap niya, sa mga tagumpay, at maging sa mga ordinaryong araw. Dahil ang gustong pakasalan ng karamihan sa mga kalalakihan ay hindi lang ang babaeng mahal niya, kundi ang babaeng nakikita niyang makakasama niya for life.